Hi everyone! Nakabihis na si Amon. Yan. Nakabihis na si Amon. Say hi anak. Okay. Breakfast na siya. Tapos na siya naligo. Tapos na siya fruits. So, breakfast na siya. Tapos, maya aalis na yan. Si daddy namin nasa labas. Maraming naasikaso. Okay. So, kakain lang po kami. Kakainin ko lang yung aking ang aking fruits. Kasi tapos na ako uminom ng tea. And then after 30 minutes ko pa kinakain yung fruits ko. After ko uminom ng guava tea, hayaan ko muna siya ng for 30 minutes before ko kainin yung aking fruits. So, these are the fruits na available sa ref namin ngayon. Cucumber, apples, orange. So, itong tatlo. Okay. So, kung ano ang available na fruit sa refrigerator, yun yung inaano namin. Yun ang kinakain namin every morning. So, kain tayo guys. Mag-fruits din kayo every day. Kasi, talagang it's proven na healthy siya. At saka, kailangan natin siya sa ating katawan. So, magiging, pag na-start ko kasi kumain ng mga fruits everyday with an empty stomach, wag kayo kasi iinom ng mga like hot chocolate, coffee, or ganun. Sa morning kasi acid yun. Sa akin kasi, guava tea, yun, parang herbal. Ganun. And then, hinahayaan ko siya for 30 minutes before ako kakain ng fruits. At after 30 minutes uli, bago ako kakain yung meal, yung regular meal ko na breakfast. Yan. So, yung breakfast ko today is yung gulay na actually leftover ko siya. Niluto ko siya kahapon before kami pumunta sa church. Munggo na may talbos ng kamote at saka malunggay. Very healthy. So, yun ang kinain ko kahapon ng lunch. At saka yung dinner kagabi, bread, earlier, kasi kahapon, nag-snack ako ng bread at saka dark chocolate. Tapos pagkagabi, hindi na ako kumain ng rice. Nag-ano na lang ako yung munggo at na may gulay natin. Ano yun? Stop yan. Yan. Bilisan mo na para hindi kayo matraffic. Okay. So guys, magiging habit naman once na in-start nyo siya, tapos yung talagang goal nyo is hindi kayo magkasakit or like sa akin, yung ano ko talaga, yung goal ko is maging cancer free ako soon. Talagang kinakain ko yung mga healthy foods. Although minsan nagki-crave ako, titikman ko lang kasi yun din naman ang sabi ng mga professionals, ng mga napanood ko, na kung magki-crave ka ng pagkain na dati mong kinakain, ganun, tikman mo lang. Huwag yung naman magpakabusog na as in yung talagang yun ang magbubusog sa'yo, di ba? Kasi hindi naman makakaano yun ito pa rin yung mga healthy foods. Yun ang pinaka-secret doon. Tapos, drink a lot of water. Yun, kasi ako, I drink mga 8 to 10 glasses a day. Siguro, doon sa 10 na yun, kasama doon yung tea na iniinom ko. Ito yung baso ko. Hindi ko alam kung ilang to. Malaki to Malaki siya. Hindi siya yung regular na size na Yun. So, nandyan lang yan. Lahat kami, may mga lang kami dito. May mga baso lang kami na ginagamit para sa pag-inom ng maghapon. And then si Amon yun ang gamit niya, pero
Ito yung gamit ni Amon. Yan. This one. Yan, pagdating niya galing sa school. Sa school, iba naman ang gamit niya. Mayroon kasi siyang ano eh. Ang tawag doon? Flash? Flash. Aqua flash na gamit. Ayan. So, ito dito lang to sa bahay. Ang gamit niya. Plus, may mga tubig pa siya sa refrigerator. Kasi minsan, nagkikrave siya ng malamig. Lalo na pag mainit. Eh, kami naman ni daddy namin, hindi kami umiinom ng malamig na tubig. Ako, hindi talaga ako umiinom ng malamig na tubig. Siguro na lang kung sobrang mainit. Yun. Pero as much as possible, hindi malamig. Fresh from ano lang yung drinking water. Ayan. So, ito yung apple ko. Tapos may oranges ako dito. Ayan. So ano ko na siya, habit. Yung parang, pag wala ako nito, pag hindi available, parang talagang hinahanap na siya ng ano ko, ng stomach ko. Kaya, at saka ito lang kasi ang laging, ang mabilis, madali na meron sa palengke namin. Yung cucumber, it's always available. Yung apples, yung oranges, yun, mga available yun. Yung grapes, kasi grapes, isang upo lang namin yung grapes. Yun. So, sa freezer namin ngayon, mayroon kaming dragon fruit. So, later, pag nandito si Amon mamaya, lunchtime, magbi-blender naman kami ng dragon fruit. Para kasama siya. Kasi gusto niya yun eh. Masarap siya. Masarap siyang i-blender. Lalo na pag galing sa freezer, medyo malamig. Gustong-gusto niya talaga yun. So doon, nakakatikim kami ng malamig. Kasi pinifreezer namin yung mga dragon fruit dahil ang ginagawa namin, talagang binubuksan namin siya and then cut siya and then nasa freezer. Yun. So, okay guys, kain muna tayo. Tuloy natin yung pagkain. Masarap siya, wala siyang asin, wala siyang kahit ano. Basta, ano lang siya. Balatan mo lang yung cucumbers, tapos, ayun, kainin mo. Nakasanayan ko yung walang balat na cucumbers. Although gusto ko rin yung may balat. Kaso, nung nagkikemo ako kasi, pinagbawalan kaming kumain ng may balat. For protection. So, hanggang ngayon, nakasanayan ko siya na binabalatan ko. Yun. Pero ang nag-prepare pala nito yung asawa ko, si daddy namin. Siya ang taga-prepare every morning. Okay. Sarap siya. Kasi marami siyang benefits na nakukuha talaga. Totoo talaga yung mga benefits na nakukuha mo. Sa cucumbers at saka kahit anong fruits. Hindi naman siya matamis eh. Parang di ba yung iba walang ginagawa lasa. nilang, yung iba ginagawa nilang salad. Ako naman, raw. Ganito lang. Kasama ng apples at saka oranges. Yan. Yan. So, medyo matagal nga lang, no? Ngat-ngat. Pag, naman, mas masarap kasi siya yung kinakain. Minangat-ngat, sabi nga nila. Mas masarap siya. Pero dati, nung nagkikemo ako dati, blender ko. Pero hindi yung apple at saka oranges. Yung cucumber, kasama siya sa kasama ko siyang blender ng saba, yung banana. Kasi lagi kami rin pala dito, lagi kami may saba. Kasi ito yung favorite na banana namin. Yan. Yan. So parang sa maghapon, pag available talaga siya, parang yun, pag gusto namin kumain, kakain kami. Yun, lagi siyang available. Kasi yun, marami rin siyang healthy, health benefits sa katawan, yung saba. Yun, pag medyo hilaw-hilaw pa siya, na nabibili, nilalaga namin. Pero pag hinog na, kasi hindi na siya maganda sa katawan, pag hinog na ilalaga kasi acid na siya. So, kakainin namin siya ng ganun. Masarap din. Mas marami siyang, actually, mas double yung potassium na makukuha mo sa raw na banana, yung saba. So, minsan lang kami bumili ng ibang klase, ibang kind of banana. Most of the time, yung saba talagang binibili namin. Kasi, double yung potassium niya. Double yung nakukuha mong vitamin sa kanya. Yan, sige.
ano pa, yung pag inom ng water, yung 8 to 10 glasses of water. Ako kasi nakasanayan ko na talaga pag halimbawa sa gabi, pag hindi yung hindi normal yung pag-inom ko ng tubig, pabalik-balik akong umiihi. Siguro more than 4. So alam ko na hindi ko na kumpleto yung 8 to 10 glasses. Baliktad, no? Yung iba naman sabi nila na sobrahan. Ako hindi. Kasi tinatandaan ko talaga yung iniinom kong tubig. Kasama na doon yung tea, kasama na doon yung, halimbawa, uminom ako ng, kasi minsan umiinom ako ng dark chocolate. Bawal kasi yung yung mga sweet, di ba? Kasi naalala ko parang doon nag-trigger yung bukol ko noon yung doon sa sweet na chocolate drink. Nung pumapasok ako, sobrang takaw ko every morning. Kakain na ako niya ng breakfast dito. Pagdating ko sa school, yayayain ko pa yung iba kong yung co-teachers ko. Tapos, iinom kami ng hot chocolate. Tapos, may pandesal kami. Sobrang kami, na-addict kami dun sa pandesal. Everyday talaga. Yung ibang teachers pa nga, magpapabili pa yan sa akin. Pagdating namin doon, mukbang kami ng pandesal. Tapos, yung iba, nagaya na rin, bibili din sila. So, ang dami namin pandesal sa before yun kasi 8 o'clock naman ang klase namin eh. So, lagi naman kaming maaga, lagi kaming maaga sa school. Kaya, lalo na yung sa lane namin, maaga kami yan lahat. So, magmumukbang muna kami yan before pa dumating yung mga estudyante namin. Yun. Tapos, unti-unti, napansin ko, lumalaki yung yung bukol. Tapos, kakaiba na talaga siya. So, yun lang ang suspect ko talaga. Kasi, sweets pala is parang, hindi parang, pagkain talaga siya ng cancer. So, at that time pala is may cancer na ako. Yun. Kaya, hindi na siya talaga. Hindi na siya dapat patagalin pa. Kaya, thankful naman ako kasi, nung time na nag-decide na ako mag-leave sa work. By the way guys, hanggang ngayon naka-leave ako. Indefinite leave. Anytime naman pwede akong bumalik sa work. Kaya lang, as of now, medyo bago pa. Magto 2 months pa lang. Magto 2 months pa lang ako nang naoperahan. Pero, gusto ko nang bumalik. Gusto ko nang bumalik sa work. Pero, alam mo yung pag nasa work ka, hindi ka naman kasi pwedeng humiga pag napagod ka. Although hindi naman ako palahiga. Hindi ako palahiga. Pero iba kasi yung nasa work or nasa bahay ka lang. So ngayon, magre-recover muna ako. Health is wealth, di ba? Kailangan ko munang mag-recover talaga. So, siguro, mga next year, pag talagang medyo na yung katawan ko, hindi ko rin naman nararamdaman na talagang ganun yung katawan ko. Kasi, kayang-kaya ko siyang, kayang-kaya ko naman maglinis ng bahay, magluto. Hindi lang ako namamalengke. Si daddy lang namin ang namamalengke. Kasi ayaw ko rin pa ayaw ko pa rin masyado ma-expose doon sa palengke. Although lagi ako nakamas pag nasa labas kasi yun din ang advice sa amin ng mga doctors na wear mask pa rin. Kasi mas safe yung ganun. Yun, sige. Ano pa? Yun. Pag naging habit mo yun, talagang masarap siya. Hindi mo siya iisipin na you are parang pinagbibigyan mo lang yung sarili mo, ganun. Ito, pag naging habit mo talaga, sasabihin mo talagang kailangan ng katawan mo pala. Kasi before, kakain lang ako ng fruits, parang hindi ko talaga siya priority. Ngayon, talagang everyday, is a priority na talaga. Na-prioritize ko na talaga yung pagkain ng fruits every morning before meal.
Kasi kailangan, yun na, na-discover ko na kailangan talaga. Although mga doctors talaga, hindi naman sasabihin sa'yo na huwag kang kumain ng ganito, huwag kang kumain ng ganon, itong kainin mo, hindi. I-research mo yun. Magre-research ka. Kailangan maano mo yun, mga ganon. Yan, so guys, this is, i-end ko na to, guys. Aalis na kasi si Amon, papasok na siya. Gusto ko siya munang mag-ano. Say hi. Okay. Okay. So, thank you guys for watching. Kung hindi ka pa hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe, share, like. Yan. Okay. And click the bell button for more videos like this. Bye. Bye-bye.